Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Jose Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Oh. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Jose Cabral din ang nagkumpirma. So kung gagamitin ho pala natin ang lohika nitong mga bayarang talyanista tensaymada na to, na kung saan ikinakabit ang pangalan ng mga Duterte dito sa nangyari na to kay former DPWH Undersecretary Cabral, na kesyo siya daw ang nagberipika doon sa mga pondong napunta dyan sa 1st District ng Davao City. Ito rin si Yusek Cabral ang nagberipika doon sa napakaraming bilyones ang napunta dyan sa distrito nitong si Congressman Sandro Marcos. Pero bago yan, isa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to, nako, pag-usapan din ho natin ito nga mga kasinungalingan itong si Ramil Madriaga, na kung saan nagsalita na ho ang ICC doon sa pinapakalat niyang fake news na miyembro daw ho siya ng Iglesia ni Cristo. Umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Attorney Harry Roque, dati presidential spokesperson. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Galit po ako kasi alam nyo, si Jose Cabral, sunod lang naman yan. Nako! Hindi kinakailangang saktan. Nako! Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Nako! Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero Nako, ayan ho yan mga kababayan. Yan ang nangyari na yan kay Yusek Cabral, sa tingin ko pilit niyang linalapitan yung mga iniisip niya na kakamping niya dito sa isa na to. Siguro lumapit siya sa Malacanang, lumapit siya kay Secretary Vince Dizon. Sec Vince, napag-utusan lang ako dito. Undersecretary lang ako. Hindi naman lulusot to kung hindi pinahintulutan nitong si Secretary Bunuan, na kung saan nawawala siya ngayong mga panahon na to. Di ba? Hindi na siya mahagilap. Oh. Iba na pa. Kaya, marami akong nalalaman. Isasabihin ko lahat yan. Oo, may kasalanan ako dahil sumunod ako sa pinag-uutos sa akin. Nasabi siguro nito si Bulol, nito si Vince. Hindi. Sa korte tayo mag-usap. Sabi siguro gano'n. Kaya yan. O tapos naghihintay din tong si Cabral na kailan kaya yung susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Mag-a-attend ako dyan, ibubulgar ko lahat ng nalalaman ko, tinengga. Di ba? Siguro utos na Malacanang, o papunta na sa amin ng bola, tigil nyo na yung bullshit na Blue Ribbon na yan. wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibitangan. Ang sinasabi ko, kayo ang mag-usga. Yan. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Jose Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang ng 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga naisang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Jose Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Oh. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Jose Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion
si Sandro Marcos. Yun naman pala eh. Oh, same lang pala eh. Kaso, ang kaibahan lang doon sa dalawa, doon sa First District of Davao, nagmaterialize yung 52 billion pesos, di ba? Oh, merong Davao Coastal Road, merong mga magagandang kalsada dyan sa Davao City. Ang tanong, dyan ba sa Ilocos Norte, meron bang ganon? Wala. Mga gumuguhong flood control ang meron doon. Ngayon, kung itong mga Talyanista sa Imada, sinasabi nila, naku, konektado ang mga Duterte din sa nangyari kay Cabral na yan. Ibalik kaya natin dito sa mga bayarang vlogger na to, naku, konektado ang mga Marcos diyan kasi bineripika din nitong si Yusek Cabral yung budget ng nitong si Sandro Marcos. Di ba? Yan ang problema sa inyo dahil bayaran at mga ika nga mga Talyanista sa Imada kayo, hindi na kayo nakakapag-isip ng diretso. Matagal naman natin alam na talagang pati itong si Sandro Marcos binirepika din itong si Cathy Cabral yung budget na napunta dyan sa distrito niya. Pero hindi natin ginamit na dahilan yon sa pagpapatiwakal. Ito, diretsuhin ko na kayo. Itong ali na to, malamang sa malamang, linapitan na niya lahat ng pwede niyang lapitan dito sa particular na issue na to. Na kung saan siya ang ginamit ni Lacson, siya ang ginamit nitong si Vince Dizon, ika nga para maitulak ang kanilang mga political agenda. Nag-privilege speech si Lacson, isa sa mga superstar, itong si Cabral sa kanyang privilege speech. Mayat maya, itong si Vince Dizon, binabanggit niya ang pangalang Cabral. Oh, naburyong yung ali, tumalon. So, ang pinaglalabanan na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, o hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness. Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung tipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao in such a short period of time dahil doon sa mga infrastruktura na pinatupad through the office of Congressman Pulok. Yun eh. Ang tanong, di ba? Sa Ilocos Norte ba meron bang kagaya ng Davao Coastal Road? Wala akong ganon. Kaya para dito sa mga Talyanista sa Imada, ayusin nyo buhay nyo, mga walang niya kayo ha. Ako naman po nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po wala akong nakitang mga bagong proyekto dyan sa Ilocos Norte. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga ang nakinabang. Ibig sabihin, kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard projects. Correct. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga kuramot nito, mahihirapan na po tayong sila ay mapatunayan nagkakasala dahil wala na yung tao, isa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects na pinapatupad ng DPWH. Ayun. Ito na mga kababayan. Attorney Ari mag-ingat ka. Yung mga adik, pinaghahanap ka na. Mag-ingat dyan. Ingat. Merry Christmas. Merry Christmas. Punta na ho tayo dito sa paglilinaw ng Iglesia ni Cristo na yang si Ramil Madriaga hindi ho miyembro. Lahat ng mga sinasabi ng mama na yan maniniwala ho ba kayo dyan sa nakulong na sa kasong pandurukot at ngayon ay nakakulong sa kasong pandurukot at siya ay napaka-credible na witness kayong mga panahon na to para sa mga ensaymada at Talyanista at mga Dilawan at Tinglawan, di ba? Siya ngayon ang kanilang Bicoy 2.0 kung tawagin. Ito na, pasalansanin na natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Dito sa Quezon City Jail. Ano ha? At Sa sa may Bikutan. Bikutan. Opo. BJMP. BJMP, tama. BJMP Bikutan. Ito pong si Ramil Madriaga ay nachismis noon daw,
na di umano ay pinuntahan pa raw ni BP Inday Sara sa kulungan para kausapin. Yun ang pinapalabas. O yun daw. Pero yun naman chismis yung angulo na yun. Wala no? pang ano yan. Walang confirmation. Sa tingin nyo ba kung merong ganyan, yung CCTV footage lang, papasok ng BJMP o dyan sa Camp Bagong Diwa, hindi pa nila linabas yan? Sa pagiging adik nitong administrasyon na to, sa pagiging siraulo ng administrasyon na to. Sa tingin nyo ho ba, yun nga napaka confidential na security footage diyan sa paliparan, walang ano pa ba't linabas ho nila, pati yung seguridad ng mga anak nitong si BP at talaga na kompromiso, wala ho silang pakialam. What more, yang ano na yan, Camp Bagong Diwa, hindi nila ilalabas yang ano na yan, yang Camp Bagong Diwa. Diyan sa tama ba Camp Bagong Diwa? Basta yung ano, diyan sa kulungan na kung saan kukulungan diyan sa Balbasaradong Raulong ano. Hindi nyo ba hindi pa linabas yung CCTV footage na pinuntahan ni BP Sara, yung mandurukot na yan? Doon ho kasi sa kanyang panayam, Nelson. Sa abogado. Opo. Na, ano pangalan ng abogado? Attorney Ate, mamaya hanapin ko. Oo. Oho. Ito hong abogado ito ay kinapanayam na isang... Abogado nino. Abogado po ni Ramil Madriaga na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po. Opo, nakabilang grupo ito doon sa BJMP facility sa Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ano ha? Ngayon po, sinasabi nitong kanyang abogado na ito daw si Ramil Madriaga. Attorney Raymond Palad. Ayan, Attorney Raymond Palad. sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo, Sen at Nelson, mga kababayan. Ano naman ang dahilan at kailangang iugnay pa roon? Actually, yun nga po pinag-iisipan ko at ni Nelson at ang ating mga kababayan, bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad Nako, Attorney Palad. kung aktibo, hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon, Para sa itong akin, si Madriaga. aktibo o hindi aktibo. But ang gusto kong malaman, bakit kinakailangang iugnay pa kung anong relihiyon ni Madriaga? Oho. May angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila. Oho. Baka makadagdag sa kanya, yung ano? credibilidad. Ayun. So ano man ang sabihin niya ay maingat niyang gagawin ito. Maaaring makadagdag ng credibilidad kung totoo na siya ay miyembro nga ng INC. Ang problema, chinek po namin ng records, wala po sa membership roster ng INC si Madriaga. Ayan, oho. Oo. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung sasabihin po ni Atty. na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, eh mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, saang punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon. Ang context po kasi ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail. Oho. Gusto nyong ilipat sa ibang lugar. Ang sabi ng abogado ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayun. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito rin nakabilanggo yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. Hindi nga Maling-mali po po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. At paano sila magiging aktibong miyembro
kung sila nasa loob ng pasilidad, nakakulong. Oo, Sen. at pagka napatunayan Yan kasi nga, nagkasala, itinitiwalag eh. Oo. Mm-mm. Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi Opo. hindi ko kilala yan eh. Halimbawa, naging miyembro nga dyan, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka eh. Opo. Alam naman nila na ang isang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangan mag-participate ang bawat miyembro. Di ba? Opo. So kapag hindi mo na nagagawa yun, hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Yes. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangan angguluhan niya ng ganon? Ba't niya kailangan i-connecta doon? Yun Yung lang nga po. pagiging aktibo o hindi aktibo. Hindi yun eh. Ang importante sa akin, ba't may pinipilit na angguluhan na siya'y dati o naging Iglesia ni Cristo member, hindi ba? Opo. Yun ba makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niyang palabasin? Mukhang una, Sen, ako sasagot. Mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Ano? Kaya nga. Oo. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo eh. Tama Di ba? po. Minsan nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako, nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Kasi pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan, Opo. si, anong pangalan halimbawa? Si X, Opo. isang Muslim, sabi gano'n, ano? Ay nahuling pumatay ng ganito o Nagdakaw. alam mo, Ano sa ba? isang pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim eh. Oo. Sweeping kasi yun, Sen. Oo. Oo. Bakit pagka merong patayan at Oo. merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, no? Opo. May katwiran naman siya eh. Oo. Bakit hindi niyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi niya, natatawa ako dahil magkatabi kami. Opo. Tama rin naman, huwag mo nga ang guluhan ng gano'n dahil wala namang connection yung kanyang Relihiyon. naging Ano bang- relihiyon kung Opo. sakasakali. Tama. Unless meron siyang gustong palabasin. Aha. Well, baka ikatwiran no attorney Palad. Hindi, yun ho ang sinabi sa akin ng kliyente ko na siya daw ay aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo, halimbawa, Ayan, opo. at lalong baka makasira, una-una dapat inimbestigan. Paano ka naging aktibo ka niya? Ayun nga, sana- nakakulong ka, aktibo ka ba ba? Pag Sana- sinabi ko to masisira tayong dalawa nito. Sana pinagana din ni attorney yung isip niya. Kung nangyari gano'n. Kasi kung ako yun, Oho. paano ko naging aktibo nakakulong ka? Oho. Di ba? Tama. Hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate sa mga aktibidad na nakalatag sa inyong relihiyon. Ayan. So Opo. pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayun. Opo. Huwag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Hindi ho talaga siya miyembro. Yun na ay sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari, bakit pati yung kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangang i-connecta mo yun na hindi man makakatulong sa depensa mo yan eh. Kaya nga, tataka din ako doon kay attorney kasi malayo naman yung tanong, bakit niya naisabi yung pati relihiyon ng tao eh. no? Maring sa tingin ko, umahanap ng ng mga kakampi. Alam mo naman, 'di ba, pagka paano magkaisa ang mga miyembro ng iglesia, akala niya siguro ay madaling mauto. Ganun ba? Ang buong akala niya kung mo halimbawa naging iglesia. Opo. Palagay mo na naging iglesia. Opo. Ang Iglesia ni Cristo ay bigla na lamang gagawa ng paraan para suportahan siya kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba yung Baka yun ang niya? iniisip ni attorney. Maling-mali siya doon. Hindi kasi tayo kumukonsinte, Sen. No? Kahit pa sabihin nating aktibong miyembro ka, pero may ginawa kang mali, itinitiwalag po sa iglesia. Ang nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang Iglesia ni Cristo. Ayun. Ayan. Sana po, maliwanagan kayo. Sa ating mga kababayan, mga nakapanood, wag ko kayo maniwala. Basta kakalad ka rin ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo sa ganung mga bagay. Ano ha?
Anyways, Hindi, yung kabuuan nung kadaldalan nitong abogado ni Madriaga, sa bagay, natabunan yung issue ni Cabral. Ang natawa, lahat ng issue ngayon pinag-uusapan sa Pilipinas, paglabas ni Cabral, wala lahat eh. Di ba? Pinulbos mo na. Cabral lang ho lahat ngayon, mga kababayan. At tayo naman, natutuwa dito sa kaganapan na to. Kasi ito ang pilit na tinatabo ng issue na itong mga adik sa Malacanang, di ba? Ang issue ng mga maanumalyang flood control project. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Itong multo ng mga maanumalyang flood control project, matanda na yan si Banga, ginahabol pa ho siya nito. Yan ang sigurado ko dito. Matanda na itong si Marcos Jr., matanda na itong si Sandro Marcos, matanda na ho silang lahat. Ala Juan Ponce Enrile na sila, naka-dextrose na sila, naka-oxygen na sila. Ito pa rin nung pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung matatapos to, yung bang DAP, yung bang PIDAP, natapos ba yun kagad? Oo, hindi na panagot yung mga dapat managot, pero naka-oxygen na itong si sumalangit na, itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Binabasaan pa rin ho siya ng kanyang hatol, di ba? Binabasaan pa rin siya ng kanyang hatol, na-acquit naman, fossil na ho siya nga sobrang tanda na ho niya, kaya siguro para na lang wala na rin, igigilty mo pa, ano pong mapapala ng mga Pilipino doon. Sa buong pagdinig, sa buong pagtalakay doon sa kaso niya, nakalaya siya, enjoy lang siya, di ba? Pahaplos-haplos lang siya, di ba? Ganun lang naman ginagawa nitong si Enrile. Na-enjoy niya na yung mga buhay niya mula nung pinubintangan siya na sangkot dyan sa DAP-PIDAP dyan sa pork barrel scam na yan. Tapos ngayon magugurgur na lang siya, tapos igigilty mo pa. Kaya acquitted na ho siya. Ganun lang talaga Pilipinas. Ganyan ang mangyayari dito sa mga walang yung magnanakaw na to dito sa issue ng flood control. Nakaswero na lang kayo, nakahiga na lang kayo, binabasahan pa kayo ng hatol nyo dahil hindi titigil ang sambayan ng Pilipino hanggat hindi namin nakakamtan yung hustisya dito sa mga kabalbala na ginawa nyo na to. Sen, lipat tayo na ibang paksa. Sana ho'y naging malinaw yan sa lahat. Malinaw. Doon sa mga nagtatanong po ako sa isyong ito. Malinaw. Puntahan na natin, Sen. Ito pa po isang mahalagang bagay. Yung BICAM. Yan. Una pala, Sen, natutuwa kami na mukhang nagtagumpay na pala. At congratulations po. Kayo ba'y masaya rin, Sen? Sino nagtagumpay? Yung mga congressman. Mukhang mali ata pagbati natin. Ito, Sen. Anong tagumpay bang... Hindi ba kayo naniniwala rito? Oh. Ito babasahin ko lang. Opo. Tinapos na ng BICAM Conference Committee ang deliberasyon sa panukalang budget sa susunod na taon. Alas 2:22 Madaling araw ng na, no? madaling araw ng aprobahan ng BICAM ang General Appropriations Bill. Kasama sa inaprobahan ang pagpapalit ng listahan ng Farm to Market Road ng DPWH na abot ng 8.9 billion. Bukod pa dyan, ang 33 billion pesos na budget para sa FMR na naunang inaprobahan ng BICAM noong linggo. Mayroon din itong kompletong detalye gaya ng coordinates o eksaktong lokasyon at tugma daw po sa regional priorities pantulong sa mga magsasaka. Ayun. Anong pagtatagumpay ron? So approve na po yung 6.793 trillion, Sen. Meron na tayong... Hindi, ano sinabi ng mga kasama ko? Meron ba silang... Ito, pakinggan natin. Yan. Sila ba yung nagpahayag ng approval? Sinabi ba nila na ito po, saktong-sakto. Kagaya po ng inaasahan namin, kami pong mga kumakatawan sa Senado ay malinaw pong nagampanan namin ang aming mga tungkulin na ayos namin po, sang-ayon po sa aming pagkakaisa na pagsulong po ng aming gustong mangyari ay halos 99% po ng aming gustong mangyari ay yan po ang kinalabasan po ng aming pagtatalo rito sa BICAM. Ganun ba yung sinabi? Parang ganun, Sen. Sa tingin ko, Sino nga nagsabi? Ibinalita lang nila na tapos na. Yung, Parang binalita lang na BICAM. tapos na. Pero maligaya pa sila. Mission accomplished ba? Meron bang nagsabi sa kanila, kami po'y masaya. Ako naman... Sapagkat yung pong ayos, yung pong figura ng budget ng 2026 na inaasahan namin
ay talaga pong naipaglaban namin. Ganun ba ang kanilang pagsasalita? Nako. Well, hindi Kasi naman... kung nabalik lang yung FMR, nakita naman natin na naglagay siguro kayo ng mga ilang tunay na coordinates, pero hindi lahat. At ang alam ko dyan, ang daming school classrooms ang nakalagay. Sa kabila ng walang kakayahan talaga, wala silang naipundar na yung absorptive capacity, maski na yung LGU natutulong kung paano may sasakatuparan lahat ng classroom na to, walang kahandaan talaga, walang guidelines. Pagkatas hindi naman yata nasunod yung aalisin. Bakit napakarami pa rin ng AX tsaka tupad at tsaka yung MyFIF? Opo, kasi kinu-question. Ang pinag-uusap, ako nga, kaya lang, wala naman ako ron. Mabuti na lang, wala